Hi everyone, this is Bisdak Guro. At ngayong araw, samahan niyo ako sa aking programang Lakbay Tungo sa Kasaysayan. Ang aking advokasya ay mapanatili ang historical and cultural preservation. At ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga heritage na tinataglay ng ating bansa. So, ang napili ko ngayong araw ay ang Bonifacio Trial House sa Maragondon, Cavite. So, ang trial house na to, literal na house lang siya, pero dito inilitis si Supremo Andres Bonifacio. So pagpapasok kayo dito, kailangan mag-logbook. Isusulat ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa inyo. Bukas lamang ito tuwing Martes hanggang Sabado sa oras ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Wala nga po palang bayad dito kapag papasok. Siyempre may donation box sila. Depende sa'yo kung magdo-donate ka. Pagpasok mo pa lang sa lugar, talagang malamig na. Maayos na pagkakapreserve. Ang una kasing nag-preserve nito, ang National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Sila yung mga naglalagay ng mga historical markers sa lahat ng mga heritage ng ating bansa. At sa mga hindi pa kilala si Gat Andres Bonifacio, pagpasok nyo meron silang TV rito na piniplay nila yung video kung saan ipinapakilala si Supremo Andres Bonifacio. Si Gat Andres Bonifacio ang Supremo ng Katipunan. Sa panahon ng himagsikan, isa siya sa pinaka-importanting personalidad na talagang nag-udyok sa mga tao upang lumaban-laban sa mga Kastila. Itong bahay na to ay hindi bahay ni Andres Bonifacio. Bahay lang ito ng isang civilian or normal individual. Noong mga panahong nasakop tayo ng Kastila, wala silang masyadong maayos na mga trial courts sa panahon ng pananakop. Wala talaga silang magiging trial court that time kasi sila ay himagsikan. Sila ang grupong naghihimagsik para sa kalayaan ng bayan. Hindi sila aktual na talagang gobyerno or hindi sila aktual na talagang parang inaccept ng Espanya na gobyerno na namumuno sa ating bansa. Kung baga, noong mga panahon na yun, kahit diniklara ni Emilio Aguinaldo at ng kanyang administrasyon na ang Pilipinas ay isang malayang bansa na, andito pa rin naman kasi ang mga Kastila at saka ang mga grupo ng mga Amerikano na susunod namang sasalo sa atin sa pananakop. So, hindi pa rin tatalab, diba? Kung baga dito mo mararamdaman yung kaibahan ng salitang kalayaan at kasarinlan. Meron lang tayong kasarinlan pero wala tayong tunay na kalayaan. Dito sa taas banda pinapakita kung paano ang aktual na paglilitis kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio. So mga ilaw na yan ay liliwanag sila sa mga tao na magsasalita or nagsasalita. So may mga buttons kayong pipindutin para tumugtog or lumabas yung mga boses ng mga nagsasadula or yung mga boses ng mga taong nagsasalita sa sadula. Hindi na ako sa kumpisog ka kaya ipaparating sa pagkakilig. Kaya kung hindi na ako bibigyan ng lahat ng pangangailangan ko ang mga oras, sundin mo lamang. So yung spot na yun na kung saan ay naganap yung aktual na trial at may pagsasadulang nakalagay ay ang NHCP daw ang nag-establish at iniwan na nila ito sa may-ari ngayon ng bahay. Kasi parang pinipreserve or tumutulong lang ang NHCP sa pagpipreserve pero hindi sila yung may-ari or hindi ang government. Private person ang may-ari nito. So sabi doon sa baba, sa nagbabantay doon sa baba ay mahilig sa mga koleksyon na painting and something like mga historical na bagay ang may-ari na nakabili nito, itong bagong may-ari. So taga-Tagaytay yung nakabili at ang property na ito ay situated sa bayan ng Maragondon, Cavite. Dito sa bahay na to, naganap talaga yung paghuhukom sa magkapatid na Bonifacio. Isa sa mga naging witness ay ang mismong asawa ni Andres Bonifacio na si Oriang or si Gregoria de Jesus. So ang magkapatid ay nahatulan na ipategi dahil sa treason. So yun ang bintang sa kanila doon sa paglilitis na sila daw ay nagtaksil sa bayan. Maraming salamat, yun lang, hanggang sa susunod.